Good morning mga katakbon chicks. So ito na naman tayo dahil day off natin, may rides na naman tayo. Pero short rides lang to, parang lunch rides na nga kasi medyo tanghali na ako. Well, day off ko kasi, so alam mo yon, sarap din matulog masarap din gumising nang wala kang ibang inaalala. So sa mga hindi pa naka-follow sa akin sa Facebook, please follow my Facebook page. Diyan ako nagpo-post, diyan ako namibigay ng mga giveaways. At lahat ng announcement ko nandyan po sa Facebook page ko. Syempre, mag-subscribe ko na rin sa YouTube channel ko. Dahil 10,000 na tayo. Yan, parami na ng parami yung mga naloloko natin sa kalokohan natin. Tapos, yan, shout out sa Somjin Philippines, sa Shipa Tire, sa Imprint Custom, at sa bagong-bago at sariwang Immortal Bags. Yan, shout out sa iyo. So gamit ko kaagad yung Immortal Bag tank nila, napakaangas. So rides tayo, punta tayo ng tawag dito sa Casa Peregrine. Well, may nagtag lang sa akin doon, sabi check ko daw yun, total mahilig daw ako sa mga overlooking, tapos sa magandang view. Sabi ko sige na nga, tignan natin, total wala pa naman talaga akong naka-line up na ira-rides. Meron naka-line up pero malalayo, it takes time talaga para mapuntahan. So dahil nga naka one day off ako ngayon, kaya dito muna tayo, tsaka nagre-ready ako, baka next week tignan natin kung makaka-long drive na tayo. Hanap lang tayo ng worth it puntahan. Okay lang kahit gumastos, basta masaya. Kikitain pa natin yan, kaya wag tayo manghinayang sa perang ilalabas natin kada alis tayo, kasi kikitain natin yan. Pero yung mga oras na lumilipas na wala kang ginagawa, hindi na natin may babalik yan. So yun lang naman, nandito tayo ngayon sa Pasig. Daan ito Marilaki kung hindi ako nagkakamali. So yan, nandito na tayo sa Antipolo. So meron ba tayong last 40 minutes para makarating sa pupuntahan natin. So kaya ako to binablog kasi gusto ko makita nyo kung saan po yung Imprint Custom at kung saan ako madalas natambay after rides. Yan, Imprint Custom, ayan po ang Imprint Custom yan. Yan, dito pa yung sa may Antipolo sa baba. Ayan po ang Imprint Custom. Daming tao ang ganap doon. Nakita nyo, daming motor kasi ano po yun, tambayan talaga ng mga motorista yun. Pero kung hindi ka naman nagmamotor, okay lang, masarap naman kasi mga kape dyan sa may Imprint Custom Cafe. Madalas dyan ako nagtatambay, dyan ako nagpa-vlog, dyan ako nag-e-edit kasi napakaganda po ng ambience doon. Lalo na pag maraming tao, kasi alam mo yun, makikita kung sino-sinong vlogger yung mga makikilala mo. Even idol mo, to nandun siya minsan. Nakita ko na siya sa personal. So yun lang naman. Shout out po sa mga taga Imprint Custom Cafe and Imprint Custom. Yan. Antipolo, nasa Antipolo pa rin. Pero papanik na tayo ng Marilaki. Well, gusto ko lang makita nyo yung malaki-malaking bundok na yan. Yan. Tsaka kung magagawi kayo dito, ingat-ingat po kayo dahil napakalawak ng daan na yan. Yan, yung lilikuan ko. Sobrang lawak nito. Tapos nakakainis pa yung iba, pagtatawid biglang takbo. Ay, napakalawak Buti nga ngayon may line na yan. Nung kailan lang, last year, wala pa, as in plain lang to. Kaya minsan di mo alam kung saan ka talaga lulugar kung hanggang saan yung limit mo. Kasi minsan natry ko na mag-drive dito, ganon. Kaya ingat-ingat kayo dito, lalo na sa mga bago sa papanik sa Marilaki. Ingat po kayo dahil dito pa lang meron ng aksidente. Masarap pag-drive dito kasi malawak, pero minsan hindi rin maganda. Kasi nga may mga biglang takbo, especially yan mga aso. Ganda Woo! Ang payapa lang dito. Wednesday kasi ngayon kaya ganito. Pero kung linggo, napakaraming motorista dito, I assure. Sobrang dami. Ngayon kasi pachi-pachi lang yan. Gawa nga ng weekdays naman, which is mas safe.
Well, kahit saan naman ano eh, malaging may sakuna, pero mas safe lang kasi iwas ano masyado, may iwasan natin yung mga kamote riders. Diba, ang smooth lang ng ano natin, no, ng travel natin. Wow! Di po ako bumabangking. Sinasabayan ko lang yung daan. Yan, sarap, grabe. Pag nandito pa lang kayo sa Antipolo, medyo mataas na kasi to. Pwede na kayong makakuha ng ano dito, mga spot para makapagpa-pictures. Halos lahat na yata dito na picturean ko na. Diyos ko po, laman na laman kasi ako ng Marilaki. Kasi nga pag day off ko, tapos wala ako mga long drive, hindi pwedeng hindi ako magmamarilaki. O kaya dun nga ako sa Imprint Custom tatambay. Ay, tatambay lang ako dyan sa may Manukan, tapos doon ako kakain sa may Imprint Custom. Hindi mo kailangan ng pera or malaking pera. Mali. Hindi mo kailangan ng malaking pera para lang makapag-rides. Kung talagang walang-wala, kahit panggas lang. Diba? Dito na tayo sa Marilaki. Yan, oo. Ooh. Shit. Ayan, dito na tayo sa Marilaki. Oh, mas lalo dito payapa. Yan. Sarap po, sarap ng hangin. 17 minutes, nandun na tayo. Nilaksan na natin yung 360 natin. Ganda kasi yung camera na yan. Pag sa ano, motorcycle video, motorcycle shot, yan ang pinakamagandang gamitin. Saan nakikita ko? Ayun o. Doon pa lang pwede na. Wow, kapal ng fog. Doon pa lang pwede nang tumabay eh. Mainit lang. So mali tayo. Mali. Out of focus tayo. So hindi tayo sa Marilaki dadaan. Saan tayo dadaan ito? Naka Google Map lang kasi ako, mga katakbong chicks. Kakaliwa daw. Saan ako kakaliwa nito? Ganda pa naman oh. Meron daw akong kakaliwaan. Saan to? Tignan natin. Ito nag-aano lang kasi tayo, nag-Google Map. So lalabas tayo ng signage ng Marilaki. Yan. Dito tayo. So kakanan pala. Ayan. Dito daw tayo. Ang loob, ang cute. Ayan, malapit na tayo mga katakbong chicks. Naligaw pa. Well, hindi ako familiar dito sa pinasukan kong to o sa Marilaki lang. Matik, maalam na natin yan. Pero dito hindi pa ako familiar. Akala ko kasi dire-diretso lang tayo sa Marilaki. Boundary 16 minutes. Medyo madilim-dilim po. Oh my God, uulan pa yata. Sana umulan. Diyos ko po. Kaya pa to. 15 minutes. Taray ng daanan dito Ganda ng po. Ano bang puno yun? May tawag yan sa mga puno na yan Yung parang Christmas tree. So may mga kainan din pala dito Kala kasi normal na ano lang to, mga bahay-bahay. Minsan maganda rin talaga yung nakikinig ka sa mga followers and subscribers pag may mga tinatag sa'yo silang lugar para nag-explore ka, diba? Yan.
15 minutes. Grabe, ang ganda. Lawak ang bote. Ganda, laki dito ha. Ngayon ko lang nakita to. Tama ba? Nakapunta na ba ako dito? Gusto po, yung lubak nila. Ayan, ayan. Saan kaya yun, no? Pwede kayong pumasok doon. Yan. Sabi, kanan daw tayo dito. Ay, as. Wala. Shit. Ang taas ng humps na yan. Sumayad yung ilalim ka. My God. Woo. Medyo nakakapikon yan ha. Taas ng humps. Grabe. Naramdaman ko yung bagside ng ilalim ko talaga. Mamaya silipin ko nga. Bigla ako. So dito na tayo, 7 minutes pa. Malapit na yan. Saktong sakto lunch. Doon na magla-lunch. Tapos ang merienda sa Imprint Custom, no? Ayan, daming aso dito. Ito may humps na naman. Hindi uso helmet dito pero sa totoo lang kasi ano to parang kumbaga sa yung Rizal kasi hindi na part ng NCR, diba? So kaya yun mailap sa checkpoint, hindi masyado na sa checkpoint, hindi masyadong dito ma-checkpoint, kaya yung mga tao dito ayan nagaano sila ganyan, yung ride sila walang helmet, pero dito lang yan, hindi yan katulad ng ginagawa ko lumalayo. Oh my God, mali na naman, mali. Naglo-loading. Kita. Mali ako ng pinasukan. Tayo. Nakakadalawang mali na ako mga katakbong chicks. Hindi ako pamilyar dito. Hindi katulad sa Marilaki, isang diretso lang. Wait lang. So dito wait lang, tanong tayo. Ayun Casa Peregrine, pero saan daan nito? Hindi naliligaw tayo, baka ikot. Talong tayo. Dito kasi tinuturo magtanong lang. Saan po yung Casa Peregrine? Diretso lang po? Sabi diretso lang. Pero wala na kasi sa Google Map. Ito yung kahinaan ko mga katakbong chicks. Yung ganitong yung nawawala sa Google Map yung pupuntahan ko. Hindi ko alam kung saan ako tutungo nito pagka ganito. Paala na. Sabi ni Manong diretso lang daw
My God. Slow down. Alpha, magbasa-basa na lang tayo. Casa Peregrine, dito daw kaliwa. Tapos wala na. Okay, tignan natin. So pag pupunta kayo dito, ito yung daan niya. Papakita ko sa inyo ng kompleto. Wala kasi sa Google Map iba yung tinuturong daan. Tingin ko parang ano to eh, yung tinuturo niyang daan shortcut sa Google Map, pero yung talagang daan niya iikot ka. Casa Peregrine po. Oh, dire-diretso lang daw. Nature Speak. Oh, diba? Nahirapan na tayo. So, pero possible nga, oh. Possible mas malapit. Kawawa naman yung dog. Papa yung anak niya. Ano ba yun? Hi. Well, ayun na. Balik tayo sa ano natin. Nasadlang ako dun sa aso. Parang may malala siyang karamdaman. Ito na. Ayan. Tingin ko ano na to eh, malapit na tayo. Parang shortcut tayo na ayan na, eto na. Ayan, luminya na. Okay na, so luminya na siya. Paano kaya pa uwi? Magtatanong ulit. Tapos kakaanan daw this way. Ito ba? Casa po. Thank you po. Medyo treasure tong casa. Oh, yung daan dito rough road. My God. Kaya pa ba ng motor ko yan? Sige po. Salamat po. Opo. Nagda-doubt na kasi ako eh. Yan. Buksan nga natin to. Wait lang. Oho. Salamat ho. Shucks. Woo. Grabe. Good luck mamaya, papanik. Nandito na tayo sa casa. Saan ba yung casa? Ayan. So dito yung casa. Nanigas yung braso ko dito. Grabe. Sige.
Ano tinulak? Hindi. Dito dyan. Tara. So yun guys, nandito na tayo ngayon sa Casa Peregrine. So may parking naman para sa mga motor. Yan. Kotse, motor. So free parking sila pero parang magtitip ka na lang doon sa nagbabantay. Entrance tayo. Yan. Hello po. So magkano po yung per head? 50 and 50. Salamat po. Thank you po. Yung 50 pesos na yun na po yung bayad mo dun sa entrance lang po dito. Sige ma'am, thank you. Yan. Mami, nakapunta pa ng bundok ha. Grabe, makapal yung pagbagtuturo sa inyo. Pag-alis na nila may So yun, 50 pesos per head. Entrance fee. Yun lang yun. Yun lang yung babayaran mo doon. Wala nang iba. Tsaka the serve. Kasi napakaganda. Grabe. Mamaya papanigin natin yan. Yan. So yan, ang daming spot dito na pwede ka mag-picture. Yan. Dito tayo. Ano, ang ganda dyan, oh. Ganda ng view. Pero ito yung pinaka nakikita kong highlights dito. Marami siyang tao. Kasi makaganda nga. Tara. Ito yung pinaka highlights nila dito, mga katakbong chicks. At napakasarap mag-drone dito sa nakikita ko. Yan. Diba? Grabe, ang ganda. Oh. Grabe, panalo. Sarap mag-drone dyan. So may mga ginagawa pa sila. So ibig sabihin, dinidevelop pa nila to. Familiar na tayo sa spiderweb. Hi! Yan. Ganda dito, grabe. Worth it yung 50 pesos mo. I think pwede ka naman magdala dito ng pagkain. Wala naman sinabing bawal. Pet friendly din sila dahil may dala kong aso sa ngayon. Yan. So sa mga walang ginagawa dyan, pag day o punta kayo dito, 1 hour lang to galing sa Manila. Especially pag nasa Pasig ka, 1 hour lang. Mamaya magpaano tayo ng drone, magpalipad tayo. Para makita nyo kung gaano kaganda to sa malayuan. Pero mas maganda rito pag may dala ka magandang phone. Kuha mo. Kasi 'di ba, makukuha mo talaga yung pinaka ano niya. Magandang resolution. Wala akong masabi kasi ang plain niya, pero grabe yung mararamdaman mo, yung ambience, iba-iba talaga. Iba talaga pag nature, 'di ba? Nakakaano ng pakiramdam, nakakagaan. Imagine mo yung 6 days kang papasok sa work tapos 1 day off ka lang. Pero kung ganito yung makikita mo, mas sulit yung 1 day mo kaysa dun sa 6 days na pasok mo kahit kumikita ka. Tsaka marami silang ginawa ditong mga spot para magpa-picture ka. Tulad nito yan. Yan yung bata. Yan. Kahit yan, talagang pinaghandaan nila to. So sa mga hindi pa nakakapunta sa Casa Peregrine, punta na kayo kasi hindi kayo magsisisi. 50 pesos yung entrance fee nila. Grabe, ang ganda. Nakakatakbong chicks. Pag hindi kayo nagpunta rito, pagsisisigan nyo. Napakaganda ng pwesto nila.
Nakikisingit lang po. Absensya na. Grabe, diba? So, ayun mga katakbong chicks. Ito yung pinaka-highlights ng rides natin. Siyempre yung kainan. As usual, ano pa rin tayo? Pasta pa rin tayo na may bread at with matching iced coffee. Hindi nawawala yan. Then, yung presyo naman ito, kung tatanungin nyo ko, pangmasa naman siya. Itong nakikita nyo, pasta na to is 200 pesos lang. Ito is nasa 150. Siguro yung mga 5 to 800. Good for 2 persons. Sulit na sulit yung sa inyo dalawa. Plus mo yung ano natin. Yung entrance sila na 50 pesos per head. Then yung view naman, panalong-panalo sa view. Kaya sulit. Yun lang yung masasabi ko dito. Tsaka masarap magpalipad ng drone dito kasi napakaganda nga ng view. Kung nakita nyo naman kanina. So yun lang. Lapang muna. So, ayun mga katakbong chicks, pupunta tayo sa tree house nila. Ito yun. Yan. Siyempre, maganda rin mag-selfie dito, bukod dun sa mga ibang spot nila. Tsaka, ang sarap ng hangin kasi dito. Wow. Pwede na, oh. Oh. Pwedeng tumoma. Yan. So, ito yung view. Diba, mas marami kang nakikita. Yun yung river. River ba tawag sa ganyan? Ayun, oh. Yung brown na yan. Hindi ko alam kung ba't marumi yung tubig. Pero malakas yung agos niya. So nakikita ko. Pero grabe, panalo talaga sa view mga katakbong chicks, oh. So yun yung store nila. Another tree house. Yan. Dami nagpipicture. Yan. Ito yung madalas nating makita sa Facebook. Ito yung. So,
sa mga one day off dyan, pwede to sa inyo. Ano lang, pambalipas oras lang, 'di ba? At least yung isang araw nyo, may nagawa kayo, may napuntahan kayo. At least, kahit paano, 'di ba? Bigyan niyo ng value yung araw pati yung oras nyo. Yun lang yun. Kesa puro work, nako po. Tandaan nyo, hindi tayo nabuhay para maghanap buhay. Nabuhay tayo para bigyan ng kulay ang buhay. Naniniwala ako doon dahil galing sa akin yun. So, dito naman ako magsa-selfie ngayon. Hindi nakakapagod pero masaya. Ito yung masayang nakakapagod. At hindi ko ito titigilan. So, yung mga katabon chicks, nakita niyo naman kung gaano kaganda sa Casa Peregrine. So, okay naman. Nag-enjoy naman ako. Nakakapagod lang kasi ang daming spot na pwedeng pag-picturean. Sa totoo lang, hindi nga lahat na-picturean ko. Pero nakunan natin. Hindi lang tayo lahat nakapagpa-picture doon kasi pagod. Yun lang. Medyo tanghali na kasi, gano'n, tapos medyo mainit. So, mas maganda pumunta dito ng mga 6, 7, 8, mga ganyan. Pero pag pupunta ka rito mga 10, 11, medyo mainit na kasi mataas nga to. Pero yung view, maganda pa rin. Pero mas maganda yung sa umaga, tingin ko kasi yung fog, diba, naabutan natin. Yung mga sea of clouds, kung meron man to. Pero tingin ko meron to kasi foggy pa rin siya kahit na alas 10 na, pero medyo malayo na. So yun, namigay din tayo ng sticker dito. So nag-enjoy ako dito. Sa pagkain nila, presyong pangmasa, mga 200 to 300 per head, okay na, sulit na yun. Tsaka ang habol mo lang is, kung ang habol mo lang is magandang ambience, okay to, mare-recommend ko to sa'yo. 50 pesos yung entrance niya per head. Sa parking niya, hindi siya pay parking, pero syempre nagbabantay. Mas maganda kung aabutan natin, 'di ba? Kasi iningatan din naman nila yung motor mo. So yun lang, ride safe sa inyong lahat. So medyo hassle lang yung papanik. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano itsura niyang dadaanan mo pag lalabas na. Well, nakunan ko naman siya kanina pero hindi ko siya nakunan ng buo. Ngayon papakita ko sa inyo kasi medyo rough road talaga. Nag-aalangan nga ako kasi umulan pa, so basa, maputik. Hindi nag-aalangan ako kasi baka, alam mo na, lumubog ako doon sa mga putik, di natin masabi. So ayan, ito lang muna, mag-aayos muna ako. So ito na mga katakbon chicks, palabas na tayo. Medyo rough road, tignan natin kung kakayanin. Rough road to eh. Teka lang. Okay. Ayan. Rough road. Ayan, tulad nga, malubak. Diyos ko po. Naka white shoes pa naman ako mga katakbong chicks. Ayan. Dito magkakatalo. Shit. Oh, grabe. Grabe. Sabi ko sa inyo mga katakbong chicks, rough road eh. Oh. Visit! Ayan na. Nakatakot, grabe. Woo! Medyo malambot yung lupa doon. Malambot na malambot as in. Kaya ganon. So dito tayo. So ayan mga katakbong chicks, nakaraos naman tayo sa awa ng Diyos.
So ayan, i-rate natin ang Casa Peregrine. Maganda siya, panalong panalo din sa view. View is 100%. Yung food niya mga 7 or 8. Bali Filipino food kasi sila. So syempre ako mapasta kasi ako, well, kanya-kanyang taste tayo eh. More on Filipino food sila, kompleto rekado rin sila. Meron silang milk tea, meron din silang iced coffee, lahat. Tapos wait, Hamsen. Ano pa bang meron? Meron talaga silang mga sizzling, may pang breakfast, may heavy meal, may mga pang meal talaga, pang lunch. May gulay din. So marami, parang halos lahat. Hindi ko lang na-check yung beer. Dessert nila, halo-halo, leche flan, kompleto nga eh. Basta sa pagkakaano ko, more on Filipino food sila. Yung pasta lang yata yung naiba. May pasta din. Kung i-rate ko yung pasta, well, mataas kasi standard ko sa pasta. Alam niyo naman. Hinatil lang kasi ang ino-order ng lola niya, mga te. So yon, okay naman siya kung i-rate ko kabuuan. Dahil sa view, pwede silang 8. So yon, ride safe sa atin. Hindi ko alam kung saan kami dadaan. Kuya, palabas. Diretso lang po. Salamat. Tulad nun, 'di ba? Hindi ko talaga alam kung saan palabas. Nakakatawa. Grabe. Ayan o. Diretso lang daw, pero sa totoo lang hindi ko talaga alam. Kaya nagtanong-talong na tayo. At di rin ako sigurado sa kanya. Ang sama na ugali na pinaginalan. Well, yan. Ayan na. Ah, siguro yun yung kaninang dinaanan namin na mali. One way na siya. So, ayan, pinakita ko sa inyo kanina kung saan yung tamang daan na. Sa Google Map kasi, ituturo sa inyo pa counterflow. Pero, yun pala, kaya pala hindi na ganon. Hindi ka nadadaan sa tinuturo ng Google Map kasi one way na siya. Hindi pa updated si Google Map sa totoo lang. So ayan, ride safe sa atin. Pauwi na tayo ng bahay. Grabe. So umalis ako ng 9. Tama ba? Or magte-10. Mag-aalas 3 na po. Oo, sulit, diba? At least yung day off ko, maganda. Ganda-ganda napuntahan ko. May mga pang-battle na naman akong picture niya. Pang-post, lahat. Meron lahat. So ayan, ride safe sa atin lahat.